Sir, on the last issue, the policy shift on biofertilizers. Oh, yes, because it was brought to the fore, not only the price of fertilizer, but also the availability of fertilizer. So, ang dependence kasi natin is yung non-organic, essentially urea, yung petroleum-based. Kaya pinag-aralan ng DA kung nag-trials na kami, the biofertilizer, which can be produced locally here in the Philippines. Now, the tests that have come back, maganda naman. Although may slight increase sa yield, merong yung cost medyo pwedeng pa i-adjust na pababa, especially kung ma-produce na yan dito sa Pilipinas. Kayang-kaya daw dito i-produce sa Pilipinas yan. And furthermore, there are many technologies from UPLB, from the other SUCs, the agricultural colleges. Marami silang na research, na develop, na technologies, so yan sa The Department of Agriculture issued Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizers, which aims to improve productivity of farmers in rice production. Sa pamamagitan ng memorandum order na ito, gagabayan ng DA ang kanilang regional offices sa pagpili ng biofertilizers at pamimigay nito sa ating mga magsasaka. And to give us more details, we have here today DA Undersecretary Leocadio Sebastian. Magandang hapon, Yusek Sebastian. Go ahead. Magandang hapon, Daphne. Magandang hapon, Malacanang Press Corps at ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Ang rice production natin dito sa Pilipinas ay nitong nakita natin itong mga nakaraang taon, nagka-problema tayo sa mataas na presyo ng fertilizer, yung inputs. At nakita namin sa Department of Agriculture, kailangan nating hanapan ng paraan na hindi tayo masyadong umaasa sa imported na inorganic fertilizer. Isa pa, yung kalidad ng ating lupa, nung tinitingnan ko rin, ina-analyze ko yung situation natin dito sa Pilipinas, bagsak na rin ang soil fertility, yung kalusugan ng lupa. Alam nito ng ating mga magsasaka. Kahit na buhos tayo ng buhos meron tayong fertilizer subsidy, meron tayong certified seed na pinimimigay, nakikita namin na hindi na masyadong umaangat kasi yung kalusugan ng ating lupa ay bagsak na. Kaya isa sa mga nakita namin na solusyon ay yung malawakang pag-promote ng balance fertilization. Pag sinabi ating balance, gagamit tayo ng organic fertilizer as basal, gagamitan din natin siya ng biofertilizer para maganda ang decomposition ng organic. Pagkatapos, gaganda rin ang lago ng ating mga seedlings. At ang biofertilizer ay nag-harvest din, yung kumukuha ng nitrogen sa hangin o kaya sa lupa at kino-convert into nitrogen na nakukuha ng halaman. Pagkatapos, meron pa ring additional na urea. So yun ang sinasabi nating balanced fertilization. Balanced fertilization involves use of organic fertilizer, biofertilizer, and inorganic fertilizer. Combination yan. So, yun ang ating programa na gusto natin ipalaganap at para ma-maintain natin ang production natin ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi we have to make our rice production more sustainable not only today but also in the future. And our continued use of inorganic fertilizer is unsustainable. It is making our soil acidic and it is making our production plateauing. Ibig sabihin, hindi masyadong umaangat. The Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizer was issued to guide the DA Regional Office on how to select and distribute these biological fertilizers to increase yield and promote growth in rice production.
So yun ang purpose noon. Ang iniwasan natin sa paggawa ng guide na yon, yung memorandum na yon, ay para maiwasan natin yung kinatatakutan natin na mga fertilizer scam na naman. Kasi iniwasan natin yung nangyari yung mga nakaraan kasi alam na natin yung election yan. Marami sa amin sa Department of Agriculture and Supervision, alam mga regional directors, mga opisyal, dahil nagkakaso-kaso at sila naman ang naipit. Naipit ang kanilang retirement at marami hanggang ngayon may mga kaso pa. So we don't want a repeat of that fertilizer scam. That's why we have developed this guideline so that we can have a fair, transparent, and sure implementation o kaya yung implementation natin ay maganda para ma-attain natin kung ano man yung magandang outcome ng paggamit ng biofertilizer. With the many options in the market, we assure you that our regional field offices will follow a good guide in order to have a good implementation of our biofertilizer program na kasama rin yung iba. Hindi niya pinapalitan na tuluyan yung paggamit ng urea or inorganic. Meron pa rin yun, kasama pa rin sa ating balanced fertilization. Microbial inoculant. Ito po ay maituturing na biofertilizer. Buhay na fertilizer. Ito po ay nagtataglay ng complete fertilizer. Meron po siyang nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium at sulfur. Primary at saka secondary element. Mataas din po ang carbon content nito. Bukod pa sa primary at saka secondary element, meron po rin itong kasamang mga essential elements na makakatulong sa halaman para tumubong malusog, mamunga o maglaman ng marami. Ang ating microbial inoculant, bukod sa crops, siya din ay pwedeng gamitin sa pag-aalaga ng hayop. Mapapabilis nito yung paglaki at pagbigat ng alaga nating hayop. Magsimula sa manok, pugo, bibi, yung avian family. Yung kasama na rin po yung aso, pusa, kalabaw, kambing, kabayo, baka, yan. Mga katulad po nito. Yan. Pwede rin po siyang gamitin sa palaisdaan. Yan, yung sa container na palaisdaan o yung sa fish pan or fish pen. Kasama na yung pag-aalaga ng patabaing alimango. Yan, o patabaing baboy. Yan, mga katulad nito. So sa organikong pagsasaka, malaking maitutulong ng full harvest microbial inoculant. At mataas din po, meron din po itong calcium content. Okay, ngayon, bukod doon, meron pang isang produkto, yung microbial inoculant, it is in cake form. Okay, na cake. Searching for organic fertilizer? We got you covered. Introducing Full Harvest Microbial Inoculant. It is a solid-based microbial animal and plant growth promoter containing animal and plant growth promoting bacteria APGPB. APGPB are root-associated bacteria, which influence root growth by producing plant surfaces from competitive effects and production of antimicrobial compounds. Studies have shown that plant hormones produced by soil microorganisms are involved in plant growth promotion and developments. This microbial inoculant is not only for agriculture, this is also best for livestock, poultry, ornamentals and waste management. Order now.